Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-asa? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay kung saan ang pinakamatinding kadiliman ay maaaring pagmulan ng di inaasahang liwanag. Sabi nila, ang lunas sa kalungkutan ay panahon. Pero paano kung ang panahon ay lalo lang nagpapalalim sa sugat at ang tanging lunas ay darating sa anyo ng isang estranghero na magiging salamin ng iyong mga pagkakamali at pag-asa? Ito ang kwento ng Hacienda del Solimlim. Ang katahimikan ay isang dayuhang matagal nang hindi bumibisita sa Hacienda del Solimlim. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging maririnig sa malawak na pasilyo, sa mga silid na puno ng mamahaling kasangkapan, at sa mga hardin na minsay masaya, ay ang walang humpay na balabal ng pighati, ang iyak ng kambal na sinatala at diwa. Hindi ito ordinaryong iyak ng mga sanggol na nagugutom o kailangan lang palitan ng lampin. Ito ay isang iyak na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanilang musmos na kaluluwa. Isang malungkot na kantang tumatagos sa pader at sumasaksak sa puso ng kanilang ama, si Kael Alpas. Nakatayo si Kael sa harap ng dalawang kuna na gawa sa pinakamahal na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa barandilya. Madilim ang bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. At ang kanyang mukha, na minsay hinahangaan sa mga pahina ng magasin pang negosyo, ay larawan ng kawalan ng pag-asa. Pabalik-balik ang kanyang pag-ugas sa mga kuna. Isang kilos na mekanikal at walang epekto. Sumisigaw si Tala, humihikbi si Diwa. Ang kanilang mga tinig ay nagsasalitan, lumilikha ng isang tunog na gumugunaw sa mundo ni Kael. Clara, patawarin mo ako. Bulong niya sa hangin, isang panalangin walang sino mang nakarinig. Nabibigo ko sila, nabibigo kita. Isang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, si Clara. Iniwan siya nito kasama ang dalawang anghel na dapat sana'y maging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon, ang mga anghel na ito ay tila mga sugo ng kanyang kabiguan. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, mga espesyalista sa bata, mga nurse na may 20 taong karanasan. Lahat sila ay sumuko. Walang sakit ang mga bata, sabi nila. Malusog sila. Pero bakit sila umiiyak ng walang tigil? Napapikit si Kael. Ang bawat hikbi ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ang yaman niya, ang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Hindi niya kayang bilhin ang katahimikan. Hindi niya kayang bilhin ang kapayapaan para sa kanyang mga anak. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bumukas ito at pumasok ang kanyang mayordoma, si Manang Puring, isang babaeng matagal nang naninilbihan sa pamilya. Baka sa mukha nito ang awa at pag-aalala. Senyorito Kael, mahinang sabi nito, nandito na po siya. Ang bago pong kasambahay mula sa probinsya ng Pag-asa. Napabuntong hininga si Kael, isa na namang bagong mukha. Pang-ilan na ba ito? Hindi na niya mabilang. Walang tumatagal. Lahat ay natatakot sa malungkot na mansyon. Lahat ay sumusuko sa walang katapusang yak. Papasukin mo siya. Utos niya. Ang boses ay pagod at walang sigla. Ilang sandali pa, isang dalaga ang pumasok sa silid. Simple lamang ang kanyang suot na bestida at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng tirintas. May dala siyang isang maliit na bayong na gawa sa yantok. Kung titingnan, hindi mo aakalaing papasok siya sa isang mansyong tulad ng Hacienda del Solimlim. Baka sa kanyang anyo ang mahabang biyahe, ngunit ang kanyang mga mata. Mayroon itong kakaibang ningning, isang ningning ng determinasyon at marahil, isang pahiwatig ng pag-unawa. Ito si Sinag de Luna. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Magandang araw po, Senyor Kael. Ako po si Sinag. Hindi sumagot si Kael. Tiningnan lang niya ito mula ulo hanggang paa
Ang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Isa na namang susubok, isa na namang mabibigo. Ngunit hindi natinag si Sinag sa malamig na pagtanggap. Sa halip, ang kanyang atensyon ay agad na napunta sa dalawang kuna. Ang kanyang mukha ay lumambot at isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata habang pinakikinggan ang iyak ni Natala at Diwa. Walang paalam. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya tumingin kay Kael para humingi ng permiso. Ang kanyang mga kilos ay tila ginagabayan ng isang instingto na mas malakas kaysa sa takot o hiya. Tumigil siya sa pagitan ng dalawang kuna. Pinagmasdan niya ang mga umiiyak na sanggol. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa isang malalim na paghinga. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng lambing, inabot niya ang maliliit na kamay ni Tala. At pagkatapos ay ang kay Diwa. At nagsimula siyang kumanta. Hindi ito isang kantang natutunan sa eskwelahan. Ito ay isang oyayi, isang lumang awit pampatulog mula sa kanyang probinsya. Ang kanyang tinig ay hindi perpekto tulad ng isang profesional na mga awit. Ngunit mayroon itong init. Mayroon itong kaluluwa. Ang bawat nota ay tila isang sinulid na liwanag na humahabi ng kapayapaan sa hangin. Ang melodiya ay simple, ngunit ang mga salita ay puno ng pangako ng isang ligtas na umaga at mga bituin na magbabantay sa gabi. Biglang, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Ang malakas na pag-iyak ni Tala ay naging isang mahinang hikbi. Ang mga maliliit niyang kamay na kanina'y nakakuyom sa galit ay unti-unting lumuwag. Pagkatapos, si Diwa, ang kanyang paghikbi ay huminto. Ang kanyang mga mata na namamaga sa kaiiyak ay dahan-dahang pumikit. Ilang sandali pa, ang buong silid ay nabalot ng isang bagay na matagal nang kinalimutan ni Kael. Katahimikan, isang ganap at payapang katahimikan. Nakatulog ang kambal. Nakatayo si Kael na parang isang estatwa. Ang kanyang paghinga ay tumigil. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Pinapanood niya si Sinag. Habang dahan-dahan nitong inaayos ang kumot ng mga bata, ang kanyang mga kamay ay puno ng kalinga. Ilang buwan ng impyerno. At sa loob lang ng ilang minuto, nagawa ng estrangherang ito ang hindi nagawa ng siyensya at pera. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag habang pinagmamasdan ang mahimbing na pagkakatulog ng kambal. Nang lumingon siya kay Kael, ang nangiting iyon ay naglaho na palitan ng magalang na ekspresyon. "Pasensya na po kung lumampas ako sa aking gawain," sabi niya ng mahina. Hindi makapagsalita si Kael. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng pasasalamat at lubos na pagtataka. Sa sandaling iyon, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang himala, hindi ba? Parehong napalingon si Kael at Sinag. Nakatayo sa may pintuan si Dr. Dalia Valderrama, ang matalik na kaibigan ng pamilya, at ang personal na doktor ni Kael. Perpekto ang kanyang ayos, mula sa kanyang mamahaling bestida hanggang sa kanyang makintab na buhok. Ngumiti siya, isang ngingiti na pamilyar kay Kael. Isang ngiti na laging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Lumapit si Dalia at sinilip ang natutulog na kambal. "Hindi ako makapaniwala. Anong ginawa mo, Hija?" Tanong niya kay Sinag. Ang tono ay tila humahanga. "Kumanta lang po ako, ma'am," sagot ni Sinag. "Isang kanta lang pala ang katapat nila," sabi ni Dalia. Tumatawa ng bahagya. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng saya para sa kaibigan. Ngunit nang muli niyang sulyapan si Sinag, na ngayon ay inaayos ang mga gamit ng bata, may isang malamig na kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na napakabilis, halos hindi mahahalata. Inakbayan niya si Kael. "Mukhang nakahanap ka na ng anghel, Kael." Pero nang yumuko siya at bumulong, ang kanyang boses ay nagbago. Ito'y naging matamis, ngunit may pahiwatig ng isang bagay
na hindi maipaliwanag. Isang himala, Kael. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga himala ay minsan may dalang panganib. Ang unang sinag ng araw na tumama sa bintana ng kanyang maliit na kwarto sa Hacienda del Solimlim ay tila isang pangako para kay Sinag de Luna. Kagabi, ang mansyon ay isang kulungan ng kalungkutan. Ngayong umaga, mayroon ng himig ng pag-asa. Dala-dala ang pakiramdam na yon. Sinimulan niya ang kanyang araw. Ang katahimikan sa nursery ng kambal ay isang musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang inalagaan, sinatala at diwa. Pinaliguan, binihisan, at pinadede. Sa bawat hawak niya sa kanilang malalambot na balat, sa bawat ngiti na isinusukli nila sa kanya, nararamdaman niyang nasa tamang lugar siya. Ito ang dahilan kung bakit siya umalis sa kanyang pamilya sa probinsya ng Pag-asa, para magbigay ng pag-asa sa iba at para na rin sa kinabukasan ng mga mahal niya sa buhay. Pagkatapos ng kanilang gatas, dinala niya ang kambal sa hardin. Ang hangin ay sariwa at ang mga bulaklak ay tila mas matingkad ang kulay. Ibinaba niya ang makapal na kumot sa malinis na damuhan at pinaupo roon sina Tala at Diwa, pinalibutan ng mga unan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang maririnig sa hardin ng hasyenda ay hindi iyak, kundi ang maliliit na hagik-gik at ungol ng dalawang sanggol na natutuklasan ang mundo sa kanilang paligid. Hinawakan ni Tala ang isang dahon. Pinilit abutin ni Diwa ang isang paru-paro. At si Sinag, nakaupo sa tabi nila, ay kinakantahan sila ng mga awiting bayan na itinuro ng kanyang lola. Habang abala siya sa paglalaro sa mga bata, hindi niya namalayan ang isang figura na tahimik na nakamasid mula sa bintana ng silid-aklatan sa ikalawang palapag. Nakatayo roon si Kael Alpas. Kanina pa siya roon, hawak ang isang tasang kape na lumamig na. Pinapanood niya ang eksena sa hardin na parang isang panaginip. Ang kanyang mga anak na dati ayaw magpababa ay masayang naglalaro sa damuhan. At ang babaeng iyon, si Sinag, para siyang isang pastol na nagbabantay sa kanyang kawan, puno ng pasensya at kalinga. Isang ungol mula kay Diwa ang pumukaw sa atensyon ni Kael. Gumulong ito at aksidenteng natabig ang isang laruan. Magsisimula na sana itong umiyak, ngunit mabilis na inalo ito ni Sinag. Kiniliti sa tiyan hanggang sa ang namumuong iyak ay naging isang malakas na halakhak. At sa sandaling iyon, nang hindi namamalayan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kael Alpas. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang unang nangiti sa loob ng isang taon. Napansin ni Sinag ang paggalaw sa bintana. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad na nag-init ang kanyang mga pisngi at mabilis siyang umiwas ng tingin. Ngunit nakita niya ito. Nakita niya ang ngiti ng senyorito. At sa isang iglap, ang lalaking tila bato kahapon ay nagmistulang isang ordinaryong ama na masaya lang makita ang ligaya ng kanyang mga anak. Nagbigay iyon ng kakaibang kilig at kaba sa kanyang dibdib. Kinahapunan, habang papunta siya sa kusina para ihanda ang gatas ng kambal, nakasalubong niya si Kael sa pasilyo. Mas maayos na ang itsura nito ngayon. Nakapag-ahit na ito at maayos ang suot na damit. Sinag, tawag nito. Ang boses ay mas malumanay na kaysa kahapon. Senyor Kael, magalang niyang sagot, bahagyang yumuko. Tumigil ito sa harap niya, tila may gustong sabihin ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Gusto ko lang magpasalamat para sa ginawa mo kanina at kahapon. Trabaho ko po yun, senyor. Mabilis niyang sagot. Hindi, umiling si Kael. It was more than a job. Matagal ko nang hindi sila nakitang ganoon kasaya. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Saan ka natutong kumanta ng ganoon? Sa lola ko po. Sa probinsya ng Pag-asa, iyon po ang pang-alo namin sa mga bata. Paliwanag niya,
Medyo nahihihiya sa atensyon. Tumango si Kael. Probinsya ng Pag-asa, Hope Province. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mukhang nababagay sa iyo ang lugar na yon. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nag-iwan ng init sa puso ni Sinag. Pakiramdam niya, sa wakas, nakikita na siya ng amo hindi lang bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tao. Ngunit ang init na yon ay hindi nagtagal. Mula sa veranda, natanaw niya si Senyor Kael na kausap si Dr. Dahlia. Nagkakape sila. Si Dr. Dahlia ay elegante gaya ng dati, ang kanyang bawat kilos ay pino. Nakangiti ito habang nakikipag-usap kay Kael, ngunit ramdam ni Sinag ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Maya-maya pa, pumasok si Dr. Dahlia sa mansyon. May dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling tindahan ng laruan. Para sa mga munting anghel ko, masayang sabi nito, at inilabas ang isang pares ng magagarang teddy bear. Inabot niya ito sa kambal na karga-karga noon ni Sinag. Salamat po, Doktora, sabi ni Sinag. Ngumiti si Dahlia sa kanya, isang ngangiting hindi umabot sa mga mata nito. You're doing a great job, Sinag. Pero tandaan mo, mga sensitibong bata sila. Kailangan ay dobleng pag-iingat. May diin ang huling mga salita. Habang inaayos ni Sinag ang mga laruan sa kuna, hindi niya maiwasang pagmasdan ang dalawa sa veranda. Nakikita niya kung paano haplusin ni Dahlia ang braso ni Kael bilang pakikiramay. Nakikita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Kael habang nagsasalita ang doktora. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit may kung anong kaba siyang nararamdaman. Tila ba may aninong dahan-dahang gumagapang sa liwanag na dala niya. Gabi na. Papunta na si Sinag sa kanyang silid para magpahinga nang mapadaan siya sa tapat ng silid-aklatan. Bahagyang nakaawang ang pinto. Naroon sa loob si Kael at Dr. Dahlia, mukhang paseryoso ang kanilang usapan. Akmang lalampas na sana siya nang marinig niya ang kanyang pangalan. Huminto siya. Itinago ang sarili sa dilim ng pasilyo. I'm happy for you, Kael. Really. Narinig niyang sabi ni Dahlia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pero hindi natin siya kilala. Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa mga albularyo sa probinsya. Minsan, may mga ginagamit silang kung ano-ano na hindi natin naiintindihan. Natahimik si Kael. Nagpatuloy si Dahlia. Ang boses ay mas bumaba pa. Tila isang sikreto. I just want what's best for the children, Kael. Hindi natin alam kung ano talaga ang intensyon niya. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Intensyon? Anong masamang intensyon ang makikita sa pag-aalaga sa dalawang batang nangangailangan ng kalinga? Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Kael mula sa loob. Dahlia, she just sang to them. I know. Malambing na sagot ng doktora. At sana, hanggang doon lang yon. I'm just telling you to be careful. Masyado ka ng maraming pinagdaanan. Dahan-dahang lumayo si Sinag mula sa pinto. Ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat hakbang. Ang ngiti ni Kael kanina, ang kanilang maikling pag-uusap, lahat ay tila nabura ng malamig at makamandag na babala ni Dr. Dahlia. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, niyakap niya ang sarili. Ang Hacienda del Solimlim ay hindi lang pala malungkot. Ito rin ay mapanganib. Kinabukasan, may kakaibang bigat sa hangin na naramdaman si Kael Alpas. Ang himala ay nagpatuloy. Ang kambal ay kalmado sa ilalim ng pag-aalaga ni Sinag. Hindi na isang puntod ng kalungkutan ang kanilang silid, kundi isang pugad ng kapayapaan. Dapat sana ay maging masaya si Kael. Dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Pero ang mga salita ni Dahlia kagabi ay kumapit sa kanyang isipan na parang isang makating lason. Hindi natin alam kung ano talaga ang intensyon niya. Mula sa kanyang opisina, pinagmamasdan niya si Sinag sa nursery sa pamamagitan ng baby monitor. Nakikita niya ang bawat kilos nito, ang malambing na pag-aalaga,
Ang walang pagod na pasensya, walang anumang kahina-hinala. Ngunit dahil sa babala ni Dahlia, ang bawat simpleng kilos ni Sinag ay tila nagkakaroon ng ibang kahulugan sa mata ni Kael. Ang paggamit nito ng mga dahon ng bayabas sa pampaligo ng mga bata, isang bagay na normal sa probinsya, ay tila isang kakaibang ritual sa kanyang paningin ngayon. Masyado ka lang nag-iisip, Kael. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang iwaksi ang pagdududa. Oras na para sa gatas ng kambal. Nakita niya sa monitor kung paano maingat na inihanda ni Sinag ang 2 bote ng gatas sa kusina ng nursery. Parehong-pareho sa ginagawa ng mga nurse dati. Walang pinagkaiba. Pumasok siya sa silid. Amoy ng malinis na sanggol at gatas ang sumalubong sa kanya. Ngumiti si Sinag nang makita siya. Oras na po ng gatas nila, Senyor Kael. Kinuha ni Kael si Diwa habang kinuha naman ni Sinag si Tala. Naupo sila sa magkabilang dulo ng sopa. Habang pinapadede ni Kael ang kanyang anak, hindi niya maiwasang pagmasdan si Sinag. Napakagaan ng kamay nito sa bata. Napakalambing ng boses habang mahina itong humuhuni ng parehong o yayi na nagpatulog sa kambal nung unang gabi. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing isa siyang biyaya, isang anghel na ipinadala para sagipin ang kanyang pamilya mula sa pighati. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging binulungan ni Dahlia, ay nagsususpetsa at nagbababala. Alin ang paniniwalaan niya? Ang nakikita ng kanyang mga mata o ang takot na itinanim sa kanyang puso? Natapos uminom si Diwa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa kuna para magpahinga. Nang hahaplusin na sana niya ang pisngi nito, may napansin siyang isang maliit na pamumula sa leeg ng sanggol. Noong unay inakala niyang marka lang yun ng damit, ngunit nang tingnan niyang mabuti, nakita niyang isa itong kumpol ng maliliit at mapupulang butlig. Anong nangyari dito? Tanong niya. Ang boses ay biglang nanlamig. Napalingon si Sinag, nakalalapag lang din kay Tala. Lumapit siya para tingnan. Ano po iyon, senyor? Itinuro ni Kael ang leeg ni Diwa. Bakit may pantalang anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Naku, kanina po ay wala pa yan. Hinawakan niya ang balat ng bata. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Baka po sa init lang. Ngunit ang pagdududa ni Kael ay napukaw na. Ang babala ni Dahlia ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. May mga ginagamit silang kung ano-ano na hindi natin naiintindihan. Sa init, sarkastiko niyang tanong. O baka naman may kung ano sa gatas na ipinainom mo? Gulat at sakit ang gumuhit sa mukha ni Sinag. Po? Gatas lang po iyon, senyor. Tiniyak ko pong malinis ang lahat. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan. Kael, may problema ba? Rinig ko ang boses mo mula sa baba. Si Dr. Dahlia Valderrama, dumating na parang isang premyadong aktres sa tamang-tamang eksena. Dahlia, mabutit nandito ka, sabi ni Kael. Ang pag-aalala ay napalitan ng relief. Tingnan mo si Diwa, bigla na lang nagkaroon ng mga pantal. Agad na lumapit si Dahlia. Ang kanyang professional demeanor ay bumalot sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang bag at maingat na sinuri ang leeg ng sanggol. Sumimangot siya. Tila malalim ang iniisip. Mukhang allergic reaction, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya kay Sinag. Ano ang huling kinain o ininom niya? Gatas lang po, doktora. Kagaya po ng dati. Sagot ni Sinag. Ang boses ay nanginginig na. Muling sinuri ni Dahlia ang balat. Kakaiba. Ang pantal na ito ay hindi tipikal sa gatas. Ito ay reaksyon sa isang uri ng halaman, isang herbal substance. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Kael. Halaman, herbal, albularyo. Lahat ng sinabi ni Dahlia ay nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan.
lumilikha ng isang larawan ng panlilinlang. Hinarap niya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. May nilagay ka sa gatas, hindi ba? Umamin ka. Wala po, senyor. Pangako. Umiiyak na, sabi ni Sinag. Hindi ko po magagawa yan sa mga bata. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Kael. Ang takot para sa kanyang anak at ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng bumulag sa kanya. Ang kahinahunan na ipinakita niya sa nakalipas na araw ay naglaho, napalitan ng isang mabangis na galit na nagmula sa isang taong pagod na at sugatan. Sinungaling, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang akala ko, matutulungan mo ako. Hindi para ilagay sa panganib ang mga anak ko. Pinagkatiwalaan kita. Napaatras si Sinag sa tindi ng kanyang galit. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiusap, Senyor Kael. Maniwala po kayo. Wala po akong kasalanan. Kael, huminahon ka. Malamig na sabi ni Dahlia. Hinahawakan ang braso ni Kael. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sinag na may malamig na tagumpay. Paano ako hihinahon? Sigaw ni Kael. Itinaas ang mga kamay sa hangin. Iyan ba ang himala? Ang lasunin ng mga anak ko? Tumalikod siya. Hindi na kayang tingnan pa. Ang umiiyak na mukha ni Sinag. Ang kanyang pagkabigo ay masakit. Parang isang sariwang sugat. Lumabas ka muna. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Tumangulang siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. At mabilis ngunit mabigat ang mga paang lumabas ng silid, iniwan si Kael sa pangangalaga ng babaeng nagtanim ng lason sa kanyang isipan. Nang mag-isa na lang si Sinag sa pasilyo, pinakawalan niya ang isang hikbing kanina pa niya pinipigilan. Bumalik siya sa nursery nang matiyak niyang nakaalis na si Kael at Dahlia para ayusin ang mga gamit. Habang pinupulot niya ang mga kumot sa sahig, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng kuna ni Diwa. Yumuko siya para tingnan ito. Isang maliit, tuyong talulot ng isang kakaibang bulaklak. Kulay lila ito na may itim na mga guhit sa gitna. Hindi ito pamilyar sa kanya. Tiyak niyang wala ito roon kaninang umaga. Nang maglinis siya, pinulot niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at takot, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ordinaryong pantal at tiyak niyang hindi ito aksidente. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda del Solimlim ay nababalot sa isang yelong katahimikan. Wala na ang yak ng kambal, ngunit napalitan naman ito ng isang tenasyon na mas nakabibingi. Sa malawak na hapagkainan, tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Kael Alpas ay nasa isang dulo ng mesa. Si Sinag de Luna naman ay nasa kabilang dulo. Abala sa pag-aasikaso sa high chairs ni Natala at Diwa. Hindi sila nagtitinginan. Ang dating namumuong koneksyon sa pagitan nila ay winasak ng isang akusasyon. At ngayon, isang hindi nakikitang pader ang nakatayo sa pagitan nila. Ramdam ni Kael ang bawat pagkilos ni Sinag, ang maingat na pagsubo ng pagkain sa mga bata, ang mabilis, ngunit magalang na pag-iwas ng tingin kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit ang kanyang sariling puso ay nababalot pa rin ng pagdududa at galit. Ang pantal ni Diwa ay naghihilom na, ngunit ang sugat na nilikha nito sa kanilang tiwala ay sariwa pa. Isang hapunan, aksidenteng nabitawan ng isang katulong ang isang kutsara. Ang malakas na kalansing nito sa sahig ay nagpagulat kay Sinag. Nakita ni Kael ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Takot ba yun? O konsensya? Hindi niya masabi. At ang kawalan ng kasagutan ay lalo lang nagpapatindi ng kanyang pagkalito. Upang takasan ang nakakasukang katahimikan ng mansyon, nagkulong si Kael sa silidaklatan.
ang lugar na nagsilbing opisina at santuwaryo ng kanyang yumaong asawa. Si Clara, ang silid, ay hindi nagagalaw mula nang siya'y pumanaw. Ang amoy ng mga lumang libro at ang paboritong pabango ni Clara na tila nakakapit pa rin sa mga kurtina ay sumalubong sa kanya. Lahat ng nandoon ay isang paalala ng masayang nakaraan. Isang larawan nila sa ibabaw ng mesa. Nakangiti, masaya, walang kamalay-malay sa paparating na trahedya. Naupo siya sa silya ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumapang sa makinis na kahoy ng mesa. Binuksan niya ang mga drawer, hindi para maghanap ng kung ano, kundi para lang damhin muli ang presensya nito. Mga lumang papeles, mga pluma, mga resibo. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga stationery, may nakita siyang isang kahon na balot sa seda. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga personal na gamit ni Clara, isang tuyong bulaklak, mga sulat mula sa kanya noong sila'y nagliligawan pa. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwadernong nababalutan ng katad. Ang talaarawan ni Clara. Nag-atubili siya. Ang pagbuklat nito ay parang pagbubukas muli sa isang sugat. Ngunit may isang puwersang nagtulak sa kanya. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan, isang piraso ng nakaraan na makakapagbigay linaw sa magulo niyang kasalukuyan. Binuklat niya ang mga pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ni Clara ay tila isang multo na bumubulong mula sa nakaraan. Mga simpleng tala tungkol sa kanilang buhay, sa kanyang pagbubuntis, sa kanyang mga pangarap para sa kambal. Napangiti si Kael sa kabila ng kanyang lungkot. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa isang partikular na entry ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang petsa ay ilang buwan bago pumanaw si Clara. Ipinakita sa akin ni Kael ang lihim na hardin ngayon. Matagal na pala itong nakatago sa likod ng lumang pader na puno ng baging. Napakaganda nito. Parang isang lugar na galing sa panaginip. Ngunit may ilang mga bulaklak doon. Tila may lungkot na ibinubulong. Kakaiba. Si Dahlia ay gandang-ganda rito. Sabi niya, ito raw ang pinakapaborito niyang lugar sa buong hasyenda. Napakunot ang noo ni Kael. Ang lihim na hardin. Iyon ang maliit na hardin na ipinagawa pa ng kanyang lolo na matagal nang napabayaan. Naalala niya kung paano niya ito muling ipinaayos bilang sorpresa para kay Clara. Ngunit bakit isusulat ni Clara ang tungkol sa lungkot ng mga bulaklak? At bakit niya binanggit si Dahlia? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Sinag. May dalang isang bandehado ng tsaa. Senyor Kael, mahina niyang sabi, gusto ko lang po sanang... Ang kanyang boses ay nagpabalik kay Kael sa kasalukuyan. Ang imahe ni Clara ay naglaho, napalitan ng mukha ng babaeng pinaghihinalaan niya. Ang lambot sa kanyang puso ay biglang nanigas. Ano ang ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong, mabilis na isinara ang tala-arawan. Gusto ko lang po sanang makiusap. Nagpatuloy si Sinag, ang boses ay nanginginig. Pakiusap po, maniwala kayo sa akin. Wala po akong masamang ginawa o intensyon sa mga anak ninyo. Tinitigan siya ni Kael. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tapos ka na ba? Napatigil si Sinag sa tindi ng lamig sa boses nito. Leave. Utos ni Kael. Ang boses ay mababa. Ngunit may bigat. I don't want to talk to you. Just do your job and stay away from me. Bawat salita ay parang isang sampal. Walang nagawa si Sinag kundi tumango. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Tahimik siyang tumalikod at isinara ang pinto. Iniwan si Kael sa kanyang kalungkutan at pagdududa. Naiwan si Kael na mag-isa. Ang kanyang galit ay humupa at napalitan ng pagod. Muli niyang kinuha ang tala-arawan, akmang isasarado na nang may maramdaman siyang isang umbok sa likurang pabalat nito. Sinuri niya ito at natuklasan ng isang maliit na lihim na bulsa. Sa loob, may dalawang bagay,
Isang luma at kinakalawang na susi na may kakaibang disenyo at isang piraso ng papel na tila isang lumang mapa, iginuhit gamit ang kamay. Ito ay isang mapa ng Hacienda del Solimlim, ngunit may isang partikular na lugar sa likod ng hardin na binilugan ng pulang tinta. Sa tabi ng bilog, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Clara ang dalawang salita na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Lagrimas de Sombra. Ang bawat araw para kay Sinag de Luna ay isang pagsubok sa pananampalataya. Pananampalatayang may awa ang Diyos, pananampalatayang lilipas din ang pagsubok, at pananampalatayang balang araw. Makikita rin ni Senyor Kael ang katotohanan, ngunit sa bawat malamig na tingin at matigas na utos na natatanggap niya, unti-unting numinipis ang pananampalatayang iyon. Nasa hardin siya, itinutulak ang duyan, kung saan mahimbing na natutulog ang kambal. Ang simoy ng hangin ay presko, ngunit ang pakiramdam niya ay tila siya sinasakal. Namimiss na niya ang kanyang pamilya, namimiss na niya ang simpleng buhay kung saan ang tiwala ay hindi kailangang patunayan. Sinalinag. Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya si Dr. Dahlia na papalapit, may dalang-dalawang baso ng malamig na juice. Isang nangiti ang nakapinta sa maganda nitong mukha. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Dahlia. Iniabot sa kanya ang isang baso. Para sa'yo. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Sinag. Salamat po, Doktora. Huwag mo nang isipin ang nangyari. Pag-aalo ni Dahlia, umupo ito sa isang silyang naroon. Alam mo, si Kael, marami lang siyang pinagdadaanan. Sobra siyang nasaktan sa pagkawala ni Clara. Kaya ngayon, sobra siyang nag-iingat. Masyado siyang natatakot na baka may masamang mangyari ulit. Ang mga salita ng doktora ay parang isang balsamong humaplos sa sugatan niyang puso. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi. Naiintindihan ko po. Pero masakit po kasing mapagbintangan sa kasalanang hindi mo ginawa. Tumango si Dahlia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalinga. Alam ko, at gusto kitang tulungan. Tumingin ito sa paligid na para bang may ibubulong na isang sikreto. Alam mo ba, may mga espesyal na halamang gamot sa isang hardin dito sa likod. Mga halamang nagpapalakas ng resistensya ng mga bata. Baka kung subukan natin yon, tuluyan ng hindi magkakasakit ang kambal at maipakita mo kay Kael na mabuti ang iyong intensyon. Iisang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Sinag. Ito na marahil ang pagkakataon niya. Talaga po, Doktora? Oo naman, nakangiting sabi ni Dahlia. Halika, ituturo ko sa'yo. Habang si Sinag ay sinusundan ng doktora, sa kabilang bahagi ng hasyenda, si Kael Alpas ay nakatayo sa harap ng isang mataas na pader na nababalutan ng makakapal na baging. Hawak niya ang lumang mapa at ang kinakalawang na susi mula sa talaarawan ni Clara. Ang mga salitang Lagrimas de Sombra ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hinawi niya ang mga baging at natagpuan ang isang maliit at halos hindi na nakikitang pinto na gawa sa bakal. Maingat niyang ipinasok ang susi sa keyhole. Sa isang mahirap na pagpihit, isang kalansing ng kalawang ang narinig at dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa kabilang banda, narating na rin ni Sinag at Dahlia ang parehong pader. Ngunit sa halip na sa pinto dumaan, iginiya siya ni Dahlia sa isang maliit na siwang na natatakpan ng mga halaman. Dito tayo, bulong ng doktora. Para tayong mga batang naglalaro ng taguan. Pumasok si Sinag sa siwang at isang nakatagong paraiso ang bumungad sa kanya. Ang hardin ay magulo, ngunit maganda sa isang kakaibang paraan. Puno ito ng mga bulaklak na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Mga bulaklak na may kulay na tila galing sa ibang mundo. At mga halamang gumagapang sa mga lumang estatwa.
Ang hangin ay mabango, ngunit may isang hindi maipaliwanag na lungkot sa paligid. Sa loob ng hardin, nakatago sa likod ng isang estatwa ng anghel na nababalutan ng lumot, binuksan ni Kael ang pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay ang isang tanawin na kapwa maganda at nakakakilabot. Nakita niya ang isang kumpol ng mga bulaklak na akmang-akma sa pangalang Lagrimas de Sombra, luha ng anino. Ang mga talulot nito ay kulay madilim na lila, na may mga guhit na itim na tila mga ugat, at sa gitna ay isang kulay dugong patak. Kasabay ng kanyang pagpasok, narinig niya ang mga boses. Mabilis siyang nagtago sa likod ng estatwa. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. "Ang ganda naman po dito, Doktora," narinig niyang sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pagkamangha. "Hindi ba?" sagot ni Dahlia. Ito ang paboritong lugar ni Clara noon. Iginiya niya si Sinag palapit sa kumpol ng mga pinakanakamamatay na bulaklak sa hardin. Napatigil ang paghinga ni Kael. "Ito," sabi ni Dahlia, itinuturo ang isang bulaklak ng Lagrimas de Sombra. "Ang tawag dito ay hiyas ng gabi." Sabi ng mga matatanda, ang katas nito, kapag isang patak lang ang isinama sa gatas, ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at sakit. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanlalaki ang mga mata ni Kael. Isang kasinungalingan, isang napakadelikadong kasinungalingan. Ngunit si Sinag, na walang kaalam-alam, ay naniwala. Ang kanyang mga mata ay nagningning. "Talaga po?" "Oo, subukan mong pumitas ng isa." Utos ni Dahlia. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng kamandag. "Para makita mo kung gaano ito ka-espesyal." Sa utos ni Dahlia at sa pag-asang ito na ang magiging susi para makuha muli ang tiwala ng kanyang amo, dahan-dahang iniabot ni Sinag ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang malambot na talulot ng Lagrimas de Sombra bago niya ito pinitas mula sa tangkay. Sa likod ng estatwa, nasaksihan ni Kael ang lahat. Nakita niya ang inosenteng mukha ni Sinag na nagiging mukha ng isang traidor. Nakita niya ang paghawak nito sa lason na muntik nang pumatay sa kanyang anak. Ang lahat ng babala ni Dahlia, ang lahat ng kanyang pagdududa, ay tila isang malaking palaisipan na sa wakas ay nabuo. At ang larawang nabuo ay nakakakilabot. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkalito, ay naging kasing lamig ng yelo. Ang lahat ng bahagyang pag-asa na baka nagkamali siya ay naglaho. Sinunog ng apoy ng kanyang nakitang kataksilan. Walang ingay siyang tumalikod. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng lihim na hardin. Ang bawat galaw ay mabigat, selyado ng isang hatol. Habang siya ay papalayo, naiwan si Sinag sa hardin, hawak-hawak ang bulaklak ng kamatayan. Ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa. Walang kamalay-malay na kasasaksilang ng kanyang amo sa ebidensya na tuluyan nang wawasak sa kanya. Ang hangin sa Hacienda del Solimlim ay mabigat. Tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Si Kael Alpas ay nagkulong sa kanyang opisina matapos ang nasaksihan sa lihim na hardin. Hindi na siya nagdududa, hindi na siya naguguluhan. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang dalisay at nagyeyelong galit. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ang babaeng nagdala ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang tahanan, ay isa palang ahas na may dalang kamandag. Bawat segundo ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Hinihintay niya ang susunod na galaw at hindi siya nabigo. Gabi. Ang buong kabahayan ay tahimik. Si Kael ay nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen ng baby monitor. Biglang, isang malakas na pag-ubo ang narinig mula sa nursery na sinundan ng isang hirap na paghinga. Si Tala. Sa isang iglap, tumayo si Kael. Ang kanyang puso ay kumabog na parang isang tambol pandigma. Ito na. Nag-uumpisa na. Tumakbo siya palabas ng opisina at sinalubong ang isang eksenang kinuha
mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Sinag, na may bakas ng matinding takot sa muka, ay karga-karga si Tala na hirap huminga. Ang balat ng bata ay namumutla at ang mga labi ay nagsisimulang mangitim. "Senyor Kael, tulong!" sigaw ni Sinag. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Hindi po siya makahinga ng maayos. Ang pagkataranta sa mukha ni Sinag ay napakatotoo. Ngunit para kay Kael, ito ay bahagi ng isang napakahusay na pag-arte. "Anong ginawa mo sa kanya?" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot para sa buhay ng kanyang anak. "Wala po. Nagising na lang po ako na ganito na siya. Tawagan niyo si Dr. Dahlia. Bilis!" sigaw ni Kael sa isang kasambahay na natatarantang lumabas para manawagan ng tulong. Habang nagkakagulo ang lahat, si Dahlia ay pumasok sa silid, kalmado at handa, na para bang inaasahan na niya ang tawag. May dala siyang medical kit. Mabilis niyang kinuha si Tala mula kay Sinag. "Dalhin niyo rito ang oxygen tank," utos niya. Agad niyang sinuri ang bata. Inilagay ang stethoscope sa dibdib nito. Mabilis ang tibok ng puso niya. May sintomas siya ng matinding pagkalason. Pagkalason. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Kael. Habang abala si Dahlia sa pagbibigay ng paunang lunas, ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa paligid ng silid. Matalim. Mapagmatyag. "Kael," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at may awtoridad. "Kailangan kong suriin ang silid na ito. Ngayon din." Tumango si Kael. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Sinag, na ngayon ay nakasandal sa pader, umiiyak at nananalangin. Nagsimulang maghalughog si Dahlia. Binuksan niya ang mga drawer, sinilip ang cabinet, at pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko at sumilip sa ilalim ng kama ni Sinag. Isang simpleng kama ng katulong na nasa isang sulok ng nursery. Sa isang mabilis na kilos, may dinukot siya mula sa ilalim nito. Isang maliit na supot na gawa sa tela. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman nito sa kanyang palad. Mga tuyong talulot ng lagrimas de sombra. Ang parehong bulaklak na nakita ni Kael na pinitas ni Sinag sa hardin. Ang lahat sa silid ay napahinto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen na dumadaloy sa maskara ni Tala at ang pigil na paghikbi ni Sinag. Ipinakita ni Dahlia ang mga talulot kay Kael. Ang kanyang mukha ay larawan ng kalungkutan at pagkabigo na para bang ayaw niyang maniwala sa kanyang natuklasan. "Kael, pasensya na," sabi niya ng mahina. Humarap si Kael kay Sinag. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalang emosyon. Ang kanyang puso ay manhid na sa sakit at galit. Lahat ng ebidensya ay naroon na. Ang pagbisita sa hardin, ang pagpitas ng lason, at ngayon, ang lason mismo na natagpuan sa kanyang higaan. Si Sinag ay napailing. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan." Ang kanyang mga salita ay nawalan ng saysay, nilamon ng matibay na ebidensya sa palad ni Dahlia. "Hindi sa'yo?" tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay napakalamig. Bawat salita ay may talim. "Nakita kita, Sinag. Nakita kita sa hardin. Nakita kitang pinitas mo ang bulaklak na yan. At ngayon, sasabihin mong hindi iyan sa'yo." Isang malakas na sampal ng katotohanan ang tumama kay Sinag. Ang pag-uusap nila ni Dahlia sa hardin ay hindi pala isang sikreto. Ito ay isang bitag. Tumingin siya kay Dahlia, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may awa sa mga mata. Isang pekeng awa na mas masakit pa kaysa sa isang tunay na sumbat. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Sinag ang lahat. Ang kabaitan ng doktora, ang mga babala, ang pagturo sa hardin. Lahat ay parte ng isang demonyong plano.
Siya, bulong ni Sinag, itinuturo si Dahlia. Siya ang nagsabi sa akin na pumitas. Tama na. Putol ni Kael, hindi na kayang marinig pa ang mga kasinungalingan. Tapos na ang pag-arte mo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagdadial siya, ngunit ang kanyang boses nang sa wakas ay nagsalita siya ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Isang boses ng isang taong nagbibigay ng pinal na hatol. Operator, gusto kong i-report ang isang tangkang pagpatay. Hindi nagtagal. Ang nakabibingging sirena ng pulisya ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Hacienda del Solimlim. Ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa mga bintana. Ginagawang isang entablado ng trahedya ang marangyang sala. 2 pulis ang pumasok, ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kilos ay mabilis. Si Dahlia ang sumalubong sa kanila. Ibinigay ang supot ng mga tuyong bulaklak bilang ebidensya at ipinaliwanag ang sitwasyon sa isang kalmado at propesyonal na paraan. Si Kael naman ay nakatayo sa isang sulok, karga-karga si Tala, na ngayon ay medyo bumubuti na ang paghinga, salamat sa paunang lunas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang direksyon, kay Sinag. Si Sinag de Luna ay nakaupo sa isang silya sa gitna ng sala, parang isang akusado sa isang paglilitis na tapos na bago pa man magsimula. Wala na siyang luha. Ang kanyang mga mata ay tuyo at walang buhay. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang isip ay sinusubukang unawain ang bilis ng mga pangyayari. Kanina lang, nag-aalaga siya ng mga bata. Ngayon, isa na siyang suspek sa tangkang pagpatay. Miss Sinag de Luna, sabi ng isang pulis, ang boses ay walang anumang emosyon. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyong pumukpok sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Wala po akong kasalanan, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at paos, halos hindi marinig. Isa po itong bitag. Maaari niyo pong sabihin ang lahat ng yan sa presinto, sagot ng pulis. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Bawat mata sa silid ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng ibang kasambahay na puno ng tsismis at takot. Ang mga mata ng mga pulis na puno ng hinala. At ang mga mata ni Dahlia na puno ng isang nakakakilabot at pekeng awa. Ngunit ang mga matang pinakamasakit tingnan ay ang mga mata ni Kael. Puno iyon ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Puno iyon ng pagkasuklam. Isang ganap at lubos na pagkamuhi na tila tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking minsan niyang pinangarap na pagsilbihan ng tapat, ang lalaking minsan niyang nakitang ngumiti dahil sa kanya, ay siya na ngayong humahatol sa kanya sa impyerno. Habang papalapit ang pulis, para posasan siya, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang malamig na bakal na dumampi sa kanyang pulso ay isang selyo ng kanyang kabiguan. Ito ang kabayaran sa kanyang pagiging simple, sa kanyang pagiging sobrang mapagtiwala. Dumaan siya sa harap ni Kael. Huminto siya sandali. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan para magsalita. Maniwala ka sa akin ni Kael. Pakiusap. Ang kanyang pagtawag sa unang pangalan nito, hindi bilang senyor, ay isang desperadong pag-abot. Isang huling pagsubok na ipaalala rito na siya ay isang tao, hindi isang halimaw. Sa isang sandali, nag-atubili si Kael. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit nang sulyapan niya si Tala, na mahimbing na natutog sa kanyang mga braso, ang kislap na yon ay namatay. Napalitan muli ng malamig na bato. Dahan-dahan siyang tumalikod. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Sinag, iyon ang pinakamasakit na hatol.
Ang pagtalikod na iyon ay mas masahol pa sa posas, mas masakit pa sa mga tingin ng panghuhusga. Iyon ay ang pagsasara ng huling pinto ng pag-asa. Walang nagawa si Sinag kundi magpatianod palabas ng mansyon. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalapit sa isang madilim at hindi tiyak na kinabukasan. Paglabas nila sa malaking pinto, ang lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya. Isinakay siya sa likod ng police car. Bago isara ang pinto, huli niyang sinulyapan ang Hacienda del Solimlim. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang mga bituin, isang imahe ng karangyaan at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng liwanag na yon, alam niyang naghahari ang isang kasinungalingang kasing dilim ng gabi. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood niya ang malaking bakal na tarangkahan ng hasyenda na dahan-dahang nagsasara. Ang tunog ng pagsara nito ay parang isang kulog sa kanyang pandinig. Isang pinal na tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Sa loob ng mansyon, naiwan si Kael na nakatayo. Yakap-yakap ang kanyang anak. Nang mawala na ang tunog ng sirena, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Nakahinga siya ng maluwag. Ang panganib ay wala na. Ligtas na ang kanyang mga anak. Ngunit bakit? Sa gitna ng kanyang tagumpay, ay may isang bahagi ng kanyang puso ang nakakaramdam ng matinding pagkawala. Bakit ang huling tingin ni Sinag, ang tingin na puno ng sakit at pagsusumamo, ay tila isang multong hindi na aalis sa kanyang isipan? Isinara niya ang mga mata, mahigpit na niyakap si Tala at sinubukang paniwalain ang sarili. Tama ang ginawa ko. Bulong niya sa katahimikan. Tama ang ginawa ko. Ngunit ang kanyang sariling boses ay tunog kasinungalingan sa kanyang pandinig. Ang katahimikan na pinangarap ni Kael Alpas ay bumalik sa Hacienda del Solimlim. Ngunit hindi ito ang kapayapaan na kanyang inasahan. Ito ay isang katahimikang mabigat, malamig, at puno ng mga multo. Nawala na si Sinag, ligtas na ang kanyang mga anak. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang lunas na inaasahan niyang darating ay hindi kailanman dumating. Sa halip, isang bagong uri ng impyerno ang nagsimula. Ang yak. Bumalik ito. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malala pa. Tila nagluluksa ang kambal sa pagkawala ni Sinag. Ang kanilang mga iyak ay hindi na lang dahil sa isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ito na ay isang malinaw na paghahanap. Hinahanap nila ang pamilyar na amoy, ang malambing na tinig, ang mainit na yakap na nag-iisa nilang nakilala bilang kanlungan. Si Dahlia, na ngayon ay halos araw-araw nang nasa hasyenda, ay sinubukang pumalit sa puwang na iniwan ni Sinag. Sa harap ni Kael, siya ay isang perpektong imahe ng isang mapagkalingang tita, handang gawin ang lahat para sa mga bata. Ngunit sa tuwing lalapitan niya ang kuna, sa tuwing susubukan niyang kargahin si Tala at Diwa, isang malakas na pag-iyak at pagwawala ang isinusukli ng mga ito. Tinutulak nila ang kanyang mga kamay. Itinatakwil nila ang kanyang presensya. Isang gabi, pagod mula sa maghapong pag-aasikaso ng negosyo at sa magdamag na pag-aalaga sa kambal, nakita ni Kael si Dahlia na nakatayo sa labas ng nursery. Baka sa mukha nito ang pagkabigo at inis, habang pinapakinggan ang walang humpay na pag-iyak. Hindi ko maintindihan, sabi ni Dahlia. Napansin ang pagdating ni Kael. Sinusubukan ko ang lahat. Siguro'y hinahanap pa rin nila ang babaeng yon. Parang kinulam niya ang mga bata. Ang salitang kulam ay tumarak sa isipan ni Kael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagtanim ng takot. Sa halip, nag-iwan ito ng isang mapait na lasa. Hindi kaya pagmamahal ang hinahanap ng mga anak niya? Isang dalisay na pagmamahal na hindi kayang ibigay ng kahit sino. Gabi-gabi, ang huling tingin ni Sinag ay bumabalik sa kanya. Ang mga matang puno ng sakit, hindi ng kasamaan. Ang kanyang mga salitang puno ng pagsusumamo, hindi ng pagkukunwari.
Maniwala ka sa akin, Kael. Pakiusap. Pinipilit niyang isipin ang mga ebidensya. Ang bulaklak, ang pantal, ang supot ng lason. Ngunit ang mga ito'y tila mga piraso ng isang palaisipan na pilit pinagtagpi at ngayon ay unti-unti nang nagkakalas. Hindi na niya matiis. Sa gitna ng gabi, habang ang buong mansyon ay binabalot ng iyak ng kanyang mga anak, nagtungo siya sa silid-aklatan. Kailangan niya ng isang bagay, kahit ano, na makakapagpatunay na tama ang kanyang ginawa. Muli niyang binuksan ang tala-arawan ni Clara. Nilaktawan niya ang mga masasayang alaala. Hinanap niya ang mga huling pahina, ang mga huling linggo ng buhay ni Clara. Umaasang may makikitang sagot. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga linya hanggang sa isang serye ng mga entry ang nagpatigil sa kanyang paghinga. October 12, dinalhan na naman ako ni Dahlia ng kanyang espesyal na tsaa. Mula raw sa hardin. Masarap ito. At sabi niya ay makakatulong sa aking pagtulog. Totoo nga, palagi akong inaantok pagkatapos. October 19, pakiramdam ko'y nanghihina ako. Sabi ni Dahlia ay normal lang daw sa kalagayan ko. Ang kanyang tsaa na lang ang nagpapakalma sa akin. Ngunit kung minsan, pagkatapos kong inumin ito, may kakaiba akong nararamdaman. Isang kakaibang lamig. October 26, hindi ako makahinga ng maayos ngayon. Mabilis ang tibok ng aking puso. Si Dahlia ay hindi umaalis sa tabi ko. Napakabuti niyang kaibigan. Ngunit ang kanyang mga mata. Minsan, kapag nakatingin siya sa akin, may nakikita akong hindi ko maintindihan. Nanginginig ang mga kamay ni Kael habang binubuklat niya ang susunod na pahina. Ito na ang huling entry na may sulat. Ang mga letra ni Clara ay nanginginig at bahagyang magulo, na para bang isinulat ito ng may matinding hirap. November 3, dinalhan ulit ako ni Dahlia ng kanyang espesyal na tsaa. Sabi niya, makakatulong daw ito para makapagpahinga ako. Ngunit may iba akong nararamdamang uri ng pamamahinga. Isang huling pamamahinga. Natatakot ako, Kael. Natatakot ako. Sa palagay ko, nilalason ako ng matalik kong kaibigan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid-aklatan. Nahulog ang talaarawan mula sa mga kamay ni Kael. Ang mga pahina nito ay bumagsak sa sahig na parang mga pakpak ng isang patay na ibon. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Muli niyang binasa ang mga huling salita sa kanyang isipan, paulit-ulit, na para bang ang pag-ulit nito ay magbabago sa katotohanan. Nilalason ako ng matalik kong kaibigan. Ang espesyal na tsaa, ang panghihina, ang hirap sa paghinga, ang mga sintomas ni Clara ay kaparehong-kapareho ng mga sintomas ni Tala. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang bawat piraso ng kanyang paniniwala, bawat desisyon na kanyang ginawa, ay biglang naging isang malaking, nakakakilabot na pagkakamali. Si Dahlia, ang matalik nilang kaibigan, ang ninang ng kanyang mga anak, ang babaeng nasa tabi niya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Si Sinag, ang inosenteng dalaga mula sa probinsya. Ang babaeng dinalhan niya ng kapayapaan at sinuklian niya ng akusasyon at pagkasuklam. Ang babaeng ipinakulong niya. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga imahe ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Ang pekeng pag-aalala ni Dahlia. Ang pagturo nito sa hardin. Ang pagkakatuklas nito sa supot ng lason. Lahat ay isang perpektong dula. Lahat ay isang napakatalinong bitag. At siya, ang matalinong negosyanteng si Kael Alpas, ay naging pinakabobong tau-tauhan sa entablado. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Dinampot niya ang talaarawan, niyakap ito ng mahigpit na parang si Clara mismo ang hawak niya. Humihingi ng tawad.
Ang iyak mula sa silid ng kambal ay nagpatuloy. Ngunit ngayon, ang tunog nito ay iba na sa kanyang pandinig. Hindi na ito isang ingay na nakakairita. Ito na ay isang panawagan, isang sumbat, isang paalala sa isang napakalaking kawalang katarungan na siya mismo ang may gawa. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at pagsisisi, isang salita lang ang paulit-ulit na namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng hindi masukat na pangingilabot at sakit. Anong nagawa ko? Ang pagkagulat sa puso ni Kael Alpas ay mabilis na nag-apoy at naging isang dalisay, nagyayelong determinasyon. Ang bawat hikbi ng kanyang mga anak mula sa kabilang silid ay hindi na isang tunog ng pagpapahirap, kundi isang mitsyang nagpaalab sa kanyang galit. Galit hindi kay Sinag, kundi sa sarili niya at sa babaeng nagbalat kayo bilang isang anghel. Tapos na ang pagluluksa, tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, siya ay isang mangangaso. Ang unang liwanag ng araw ay hindi pa sumisikat. Nang simulan niya ang kanyang pagkilos, walang sino man sa hasyenda ang gising maliban sa kanya. Ang kanyang mga kilos ay tahimik, mabilis, at may layunin. Ang unang destinasyon, ang guest room na nagsisilbing pansamantalang opisina ni Dahlia sa tuwing ito'y naroroon. Gamit ang isang master key, marahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya na parang isang anino. Ang silid ay malinis at organisado, isang refleksyon ng perpektong imahe ni Dahlia. Ngunit alam ni Kael na sa likod ng kaayusang ito, nagtatago ang mga kasinungalingan. Hindi niya pinansin ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Dumiretso siya sa maliit na estante ng mga libro. Hinila niya ang mga libro ng medisina, isa-isa. At doon, sa likod ng mga makakapal na aklat tungkol sa pangkalahatang kalusugan, natagpuan niya ang kanyang hinahanap. 2 libro na hindi nababagay doon. Rare Botanical Toxins of Southeast Asia at A Physician's Guide to Herbal Poisons. Binuklat niya ang mga ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakikita ang mga pahinang may marka. Mga pahinang naglalarawan sa mga epekto ng mga lason na dahan-dahan pumapatay, mga lason na nagdudulot ng hirap sa paghinga at pagbilis ng tibok ng puso. At sa isang pahina, may isang larawang iginuhit, isang pamilyar na bulaklak na may kulay lilang talulot at itim na mga ugat. Sa ilalim nito, ang pangalan, Lagrimas de Sombra. Isang malamig na kumpirmasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng litrato ang mga pahina. Ang kanyang sunod na hakbang ay nangangailangan ng pag-iingat. Kailangan niyang makausap ang isang taong mas matagal nang naninirahan sa hasyenda kaysa sa kanya. Ang dating hardinero, si Mang Lando, na nagretiro na at nakatira sa isang maliit na bahay sa bayan. Maaga pa'y nagmaneho na si Kael papunta sa bahay ni Mang Lando. Nagulat ang matanda sa biglaang pagbisita ng kanyang dating amo. "Senyorito Kael," bati nito, puno ng paggalang. "Mang Lando, pasensya na sa abala," sabi ni Kael, walang paligoy-ligoy. "Mayroon lang po akong mahalagang itatanong tungkol sa lihim na hardin sa likod ng hasyenda." Nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Ang hardin ni Senyora Clara." Bulong nito, puno ng nostalgia. "Sino-sino po ang nakakaalam ng tungkol sa hardin na yon, bukod sa akin at kay Clara?" Tanong ni Kael. Nag-isip si Mang Lando. "Naku, senyorito, isinikreto ninyo po yon para sa senyora. Bukod sa inyong dalawa at sa akin na tagapag-alaga noon, wala na pong iba. Maliban na lang po sa lagi niyang kasama." "Sino?" giit ni Kael, kahit alam na niya ang sagot. "Si Doktora Dahlia po," sagot ng matanda. "Laging magkasama ang dalawang yon sa hardin. Ang sabi nga po ni Senyora Clara sa akin noon, para raw pong mas kabisado pa ni Doktora ang mga halaman doon kaysa sa kanya."
Iyon na ang kailangan niyang marinig. Ang kaalaman sa hardin ay eksklusibo. Imposibleng malaman yon ni Sinag ng mag-isa. Ang huling piraso ng ebidensya ang pinakamahalaga. Pagbalik niya sa hasyenda, dumiretso siya sa security room. Gamit ang kanyang autoridad, inutusan niya ang security personnel na i-retrieve ang lahat ng CCTV footage noong gabing nalason si Tala. Pero senyor, wala na po. Automatiko pong nabubura ang mga file pagkatapos ng 1 linggo. Paliwanag ng gwardya. Hindi ako naniniwala, mariing sabi ni Kael. Tawagan mo ang IT expert ng kumpanya. Sabihin mong pumunta siya rito ngayon din. Kahit magkano, bayaran mo. I-recover ninyo ang deleted files. Ang sumunod na ilang oras ay isang paghihintay na puno ng tensyon. Hanggang sa wakas, tumawag ang IT expert. Nakuha na namin, sir. May isang clip mula sa camera sa pasilyo ng nursery na tila sinadyang i-delete. Na-restore ko na po. Ipinadala ito sa laptop ni Kael. Pinindot niya ang play. Ang video ay medyo malabo, kuha sa dilim. Ngunit ang figura ay malinaw. Isang babae, gumagalaw na parang isang pusa sa gabi. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng nursery. Tumingin ito sa kaliwat kanan bago marang pumasok sa loob. Makalipas ang halos 1 minuto, lumabas ito. Isinara ang pinto ng walang anumang ingay at naglaho sa dilim. Ang babae ay si Dahlia. Napatitig si Kyle sa screen. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid ng laptop. Ito na ang huling pako sa kabaong. Ang ebidensya ng kanyang pagtataksil, dala ang lahat. Ang mga litrato ng libro, ang testimonya ni Mang Lando, at ang video. Nagmaneho si Kael papuntang presinto ng pulis. Puno siya ng galit at isang desperadong pangangailangan na itama ang lahat. Inilatag niya ang lahat sa mesa ng hepe ng pulisya. Ito ang mga ebidensya ko. Sabi niya, ang boses ay matatag. Ang babaeng nag-akusa kay Sinag de Luna, si Dr. Dahlia Valderrama, ang siyang tunay na may kasalanan. Inilabas niyo si Sinag, ikulong niyo si Dahlia. Pinag-aralan ng hepe ang lahat ng ebidensya ng may seryosong mukha. Tumango ito, tila kumbinsido, ngunit pagkatapos, tiningnan nito si Kael. Malakas ang ebidensya mo, Mr. Alpas. Napakalakas, sabi ng hepe. Ngunit ito ay mga circumstantial evidence pa rin. Ang abogado niya ay kayang-kaya itong baliktarin sa korte. Ang kailangan natin para masigurado ang lahat ay isang pag-amin. Napatitig si Kael sa hepe, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? We need a confession, Mr. Alpas, sabi ng hepe. Ang kanyang mga mata ay seryoso. We need to make her talk. Ang pag-amin. Iyon ang huling piraso na kailangan ni Kael Alpas. At para makuha ito, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay niya. Kailangan niyang magsinungaling sa isang taong eksperto sa kasinungalingan. Bumalik siya sa Hacienda del Solimlim na may isang plano na kasuklam-suklam sa kanya, ngunit kailangan niyang gawin. Kinausap niya ang hepe ng pulisya. Magpapadala ito ng 2 pulis na nakasibilyan na magtatago sa hardin at sa silid-aklatan. Ang lahat ay maghihintay sa kanyang hudyat. Tinawagan niya si Dahlia. Sinikap niyang gawing pagod at bigo ang kanyang boses. Dahlia, pwede ka bang pumunta dito? Tanong niya. Kailangan ko lang ng kausap. May napagdesisyonan na ako. Agad na sumang-ayon si Dahlia. Ang boses ay puno ng matamis na pag-aalala. Of course, Kael. I'm on my way. Habang hinihintay niya ito, inihanda ni Kael ang entablado, ang malawak na sala. Naglagay siya ng 2 kopita ng mamahaling alak sa mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang voice recorder at maingat na inilagay sa ilalim ng isang magazine sa coffee table. Ang mikropono ay nakaturo sa lugar kung saan sila uupo. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkuha sa isang maliit
asul na kahon mula sa kanyang safe. Sa loob nito ay isang singsing. Ang singsing na dapat sana'y ibibigay niya kay Clara bago niya ito aluking magpakasal, ngunit pinalitan niya ng mas maganda. Isang simbolo ng nakaraan na gagamitin niya para sa isang kasuklam-suklam na kasalukuyan. Nang dumating si Dahlia, sinalubong siya ni Kael na may isang malungkot ngunit determinadong ekspresyon. "Kael, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Tanong nito. Agad na hinawakan ang kanyang braso. "Umupo ka, Dahlia," sabi ni Kael. Iginaya ito sa sopa. "May alak dito." Umupo sila. Gumanap si Kael bilang isang lalaking sawi at pagod. Ikinuwento niya kung paano bumalik ang iyak ng kambal, kung paano siya nahihirapan, at kung paano niya napagtanto na kailangan na niyang magpatuloy sa buhay. "Tama ka sa lahat ng sinabi mo, Dahlia," sabi ni Kael. Tinitingnan ito ng diretso sa mata, sinusubukang ipakitang taos-puso siya. "Matagal na akong nagbubulag-bulagan. Kailangan ko ng isang taong makakatulong sa akin. Sa amin ng mga bata. Isang taong matagal nang naririyan." Ang mga mata ni Dahlia ay nagsimulang magningning, isang kislap ng tagumpay na pilit niyang itinatago sa likod ng maskara ng pakikiramay. "Palagi akong narito para sa'yo, Kael. Alam mo yan." "Alam ko," sabi ni Kael. Huminga siya ng malalim na para bang naghahanda para sa isang malaking hakbang. At iyon ang dahilan kung bakit, sa palagay ko, panahon na. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na asul na kahon mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Napatitig si Dahlia sa kahon. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. "Kael!" "Ano yan?" "Buksan mo!" Utos ni Kael. Nanginginig ang mga kamay ni Dahlia habang inaabot ang kahon. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, ang diamanteng singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang hikbi ng pagkagulat at hindi makapaniwalang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. "Matagal na tayong magkaibigan, Dahlia," sabi ni Kael. Pinipiga ang bawat salita mula sa kanyang dibdib na puno ng pagkasuklam. "Ikaw ang nakakaintindi sa akin. Ikaw ang laging naririyan. Ngayong wala na ang mga sagabal. Ngayong malaya na tayo." Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap nito. Ang eksena ay perpekto. Ang lalaking matagal na niyang pinangarap ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang singsing na simbolo ng kanyang tagumpay ay nasa pagitan nila. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga krimen, lahat ay nagbunga. Hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malakas na tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi isang tawa ng simpleng saya, kundi isang tawa ng isang taong nanalo sa isang mahabang digmaan, isang tawa na puno ng pagmamataas at kabaliwan. Sa wakas, sigaw niya, ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng natanggal. Sa wakas, matagal kong hinintay ito. Akala ko, hindi na darating ang araw na ito. Tumayo siya, hinawakan ng singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Itinaas niya ito sa liwanag, pinagmamasdan ang kislap nito. "Alam mo ba kung gaano kahirap magpanggap, Kael?" Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay puno ng lason at tagumpay. "Ang magpanggap na matalik na kaibigan ng isang babaeng kinamumuhian ko, ang hangal na si Clara. Akala niya lahat ng tiya ako ay para sa kalusugan niya." Napatayo si Kael. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. At ang kaawa-awang dalagang probinsyana na yon. Humalakhak muli si Dahlia. Napakadali niyang isahan. Isang bulaklak lang at ilang kasinungalingan at naniwala agad siya. They never stood a chance. Sila. Hindi sila nababagay sa'yo. Ako, Kael. Ako lang ang para sa'yo. At ngayon, sa wakas, akin ka na. Tiningnan ni Kael si Dahlia, ang babaeng minsan niyang tinuring na kaibigan, na ngayon ay isang halimaw
na naglalantad ng kanyang tunay na kulay. "Salamat sa pag-amin, Dalia," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim na parang yelo. Ang ngiti sa mukha ni Dalia ay biglang naglaho. Anong sinabi mo?" Sa isang hudyat mula kay Kael, ang mga pinto mula sa hardin at silid-aklatan ay biglang bumukas. Mula sa dilim, lumabas ang 2 pulis na nakasibilyan. Ang mukha ni Dalia ay dumaan sa mabilis na pagbabago, mula sa pagtatagumpay, sa pagkalito, hanggang sa lubos na pangingilabot. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mga pulis, kay Kael, at pagkatapos ay sa telepono na nakatago sa ilalim ng magazine. Naintindihan niya. "Hindi!" Bulong niya na paatras. "Hindi! Isa itong bitag. Ang pag-arte ay hindi lang para sa'yo, Dalia," sabi ni Kael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hayop ka!" sigaw ni Dalia. Sinusugod si Kael. Ang kanyang mga kuko ay handang manakit. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Nagwala siya. Nagpumiglas. "Hindi niyo ako pwedeng kunin. Kael, mahal kita. Para sa'yo ang lahat ng ito." Habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis, ang kanyang mga sigaw at sumpa ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang huling halakhak ay naging isang desperadong pag-iyak ng isang taong nawala ang lahat. Nang sa wakas ay tumahimik na ang sala. Naiwan si Kael na nakatayo mag-isa. Pinulot niya ang telepono at pinatay ang recording. Tapos na. Ngunit ang tagumpay ay walang tamis dahil alam niya ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa nagsisimula. Ang paghingi ng tawad sa isang taong winasak niya ang buhay. Sa labas ng presinto, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, isang selda ang nagbukas. Lumabas si Sinag de Luna. Malaya na. Hinihintay siya ni Kael sa labas ng tarangkahan. Nang makita siya ni Sinag, walang emosyon ang kanyang mukha. Walang galit, walang saya, walang pasasalamat. Isang nakakabinging kawalan. Tinitigan niya ito, ang lalaking nagpakulong sa kanya. At pagkatapos, walang anumang salita, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad papalayo sa kabilang direksyon. Iniwan si Kael na mag-isa sa ilalim ng ilaw ng buwan. Hawak-hawak ang bigat ng kanyang kasalanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay dumaan na parang isang ilog na tahimik na umaagos. Dala-dala ang mga pait ng nakaraan at nagiiwan ng mga aral sa pampang. Sa probinsya ng Pag-asa, ang buhay ay nagpatuloy sa simple at payak nitong agos. Dito, sa yakap ng kanyang pamilya at sa pamilyar na amoy ng lupang tinubuan, unti-unting hinilom ni Sinag de Luna ang kanyang mga sugat. Hindi na siya ang dating Sinag na umalis na puno ng pangarap at kaunting takot. Ang Sinag na nagbalik ay mas tahimik, mas maingat. Ang kanyang mga mata, bagamat mayroon pa ring dating ningning, ay mayroon ng bakas ng isang malalim na kalungkutang mahirap itago. Ang kanyang mga araw ay abala sa pagtulong sa maliit nilang bukirin at sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa hapon, nagboluntaryo siya sa maliit na paaralan sa kanilang baryo, kung saan tinuturuan niya ang mga bata na magbasa at magsulat. Sa mga tawa at hagik-gik ng mga musmos na ito, dahan-dahan niyang natatagpuan muli ang himig ng kagalakan. Ang kanilang inosenteng tiwala ay isang lunas sa nasirang tiwala na naranasan niya sa hasyenda. "Ate Sinag, ang galing mo po talagang kumanta," sabi ng isang maliit na batang babae isang hapon, matapos niya itong kantahan ng isang uyayi. Ngumiti si Sinag, isang ngangiting totoo, ngunit may kaunting pait. Ang kanyang pagkanta, ang bagay na nagdala sa kanya ng pag-asa, ay siya ring naging simula ng kanyang bangungot. Hindi na niya kinakantahan ang sarili para matulog. Ang mga dati pampakalmang himig ay nagpapaalala na lang sa kanya ng 2 maliliit na anghel na naiwan sa isang malungkot na mansyon. Isang araw,
isang sulat ang dumating para sa kanya. Dala ng kartero. Ang sobre ay mamahalin. At sa likod nito ay may isang selyo na may inisyal na K. Alam niya kung kanino ito galing. Hinawakan niya ang sulat ng matagal. Isang bahagi niya ay gustong malaman ang nilalaman nito. Ngunit ang isa pang bahagi ay natatakot. Natatakot na baka ang pagbukas nito ay magbubukas din sa mga sugat na pilit na niyang isinasara. Sa huli, ipinasya niya. Kinuha niya ang sulat at itinago ito sa isang maliit na baul na puno ng kanyang mga lumang gamit, sa ilalim ng mga damit na isinuot niya noong unang araw niya sa hasyenda. Doon, kasama ng mga alaala, hinayaan niyang manatili itong hindi nabubuksan. Samantala, daan-daang kilometro ang layo. Sa Hacienda del Solimlim, isa ring paglalakbay ang nagaganap. Ang mansyon ay hindi na kasing dilim ng dati. Ipinabukas ni Kael Alpas ang lahat ng mga bintana, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang mga mabibigat na kurtina ay pinalitan niya ng mas magagaan. Ang dating katahimikan na nakakabingi ay napalitan na ng mga tunog ng buhay. Natutunan ni Kael na maging isang tunay na ama. Siya na mismo ang nagpapatulog sa kambal. Siya na ang nagpapalit ng kanilang mga lampin. Kahit na noong unay napakaburara niya, siya na ang nagpapakain sa kanila. Hinahayaang madumihan ang kanyang mamahaling damit ng mga laway at lugaw. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Diwa, umiyak ito ng malakas. Sinubukan niya ang lahat. Inihele, binigyan ng gatas. Ngunit walang nangyari. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, may isang bagay siyang naalala. Huminga siya ng malalim at sa isang sintonado at nanginginig na boses, sinubukan niyang kantahin ang oyayi na narinig niya mula kay Sinag. Hindi niya alam ang mga salita, kaya humuni na lang siya. Ang kanyang tinig ay magaspang at wala sa tono. Ngunit meron itong isang bagay na wala siya noon. Isang taos-pusong pagsisikap at isang himala ang nangyari. Dahan-dahang tumahan si Diwa. Tumingala ito sa kanya, ang malalaking mata nito ay tila nagtatanong, bago dahan-dahang pumikit. Sa sandaling iyon, sa harap ng kuna ng kanyang anak, umiyak si Kael. Umiyak siya para sa kanyang pagkukulang, para sa kanyang pagkabulag, at para sa babaeng tinuruan siya kung paano maging isang ama sa maikling panahon. Ngunit sinuklian niya ng matinding sakit. Ikinuwento niya sa kambal ang tungkol kay Ate Sinag. May boses siya na parang anghel, bulong niya sa natutulog na si Tala. Siya ang nagturo sa akin kung paano ngumiti ulit. At balang araw, babawi si Papa sa kanya. Lumipas pa ang mga buwan. Si Dahlia ay nahatulan at nakulong. Ang hustisya ay naibigay na ng batas. Ngunit alam ni Kael na ang hustisya para sa kaluluwa ni Sinag ay hindi pa niya naibibigay. Isang umaga, habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na sapat ang mga sulat na hindi binubuksan. Hindi na sapat ang pagsisisi sa malayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Tinawagan niya ang pinagkakatiwalaan niyang yaya para magbantay sa kambal. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umalis siya sa Hacienda del Solimlim, hindi para sa negosyo, kundi para sa isang personal na paglalakbay. Nagmaneho siya ng maraming oras, palayo sa syudad, patungo sa isang lugar na ang pangalan ay isang pangako. Nang marating niya ang arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa probinsya ng Pag-asa, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Mula sa malayo, sa gitna ng isang luntiyang bukirin, natanaw niya ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakasuot ng simpleng duster. Ang buhok ay nakatirintas, nakikipaglaro sa isang grupo ng mga bata. Kahit sa malayo, kilala niya ito, si Sinag. Ang puso ni Kael ay nagsimulang tumibok ng malakas. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Dumating na siya. Ngunit ang tanong, paano niya sisimulan ang isang paglalakbay
pabalik sa isang pusong minsan na niyang winasak. Nagpaalam si Sinag sa mga bata nang magsimula ng bumaba ang araw. Habang naglalakad siya sa pilapil pauwi, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, isang itim at mamahaling sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. At nakatayo sa tabi nito ang isang figurang matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Si Kael Alpas. Ang puso ni Sinag ay biglang tumigil sa pagtibok. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang pag-asa, ang sakit, ang posas, ang pagtalikod. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling naglakad. Nais na takasan ang multo ng nakaraan. Sinag, sandali. Narinig niya ang kanyang boses, mas malapit na ngayon. Narinig niya ang mga yabag nito sa lupa. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pakiusap, Sinag. Mag-usap tayo. Huminto siya, ngunit hindi pa rin lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling nakaharap dito. Isang pader na itinayo para protektahan ang sarili. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Senyor Kael. Tapos na ang lahat. Naramdaman niyang tumigil ito sa kanyang likuran. May ilang metrong pagitan sa kanila. Alam ko, sabi ni Kael, ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo, pero nandito ako, hindi para humingi ng tawad. Dahil alam kong hindi sapat ang tawad, nandito ako para sabihing, nagsisisi ako. Natahimik si Sinag. Ang hangin sa bukirin ay dahan-dahang umihip. Dala ang amoy ng palay at lupa. Nagpatuloy si Kael. Bulag ako, Sinag. Binalot ako ng sarili kong sakit at hinayaan kong lamunin ako ng dilim. At sa kadilimang yon, ikaw ang naging liwanag. Pero ang ginawa ko, pinatay ko ang liwanag na yon. Dahan-dahang lumingon si Sinag. Nakita niya ang pagbabago sa itsura nito. Mas payat ito. At may mga guhit na ng kalungkutan sa mukha na hindi na mabubura. Ngunit ang kanyang mga mata, wala na roon ang dating lamig at pagdududa. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong basag. Isang taong pinagsisihan ng lahat. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi agad sumagot si Kael. Sa halip, kinuha nito ang kanyang wallet at may inilabas na mga litrato. Dahan-dahan itong lumapit at iniabot sa kanya. Kinuha ni Sinag ang mga litrato. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Sina Tala at Diwa. Mas malaki na sila ngayon. Nakangiti sa kamera. May hawak na mga laruan. Sa isang litrato, nakatingin sila sa isang bagay sa labas ng kuha. Ang kanilang mga bibig ay tila may binibigkas. Tinatawag ka nila, sabi ni Kael. Tila nabasa ang kanyang isip. Sa gabi, kapag hindi sila makatulog, pangalan mo ang hinahanap nila. Sina. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa mata ni Sinag at tumama sa litrato. Mabilis niya itong pinunasan. Tinuruan mo akong maging ama. Sinag, pag-amin ni Kael. Sa maikling panahon na nandoon ka, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kalinga. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At ang isinukli ko sa iyo ay ang pinakamasamang uri ng kawalang katarungan. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Ang Hacienda del Solimlim, Trangkilidad ng Takip Silim, iyon ang pangalan nito. Pero ikaw ang nagdala ng liwayway doon. Ikaw ang nagdala ng umaga. Tumingin muli si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pagsusumamo na hindi niya ipinapakita sa salita. I failed you, Sinag. I failed my wife. I let darkness blind me. But you were the light. Please! Huminto siya. Tila nahihirapang sabihin ang mga susunod na salita. Please, come home and teach me how to see the light again. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan ni Sinag ang mga litrato.
Pagkatapos ay tumingin kay Kael at pagkatapos ay sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagpapaalam na. Ang tiwala ay parang isang salamin, Kael. Sabi niya sa wakas, ang boses ay puno ng bigat ng nakaraan. Kapag nabasag na, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Alam ko, mabilis na sagot ni Kael at handa akong tingnan ang mga lamat na yon araw-araw bilang paalala ng aking pagkakamali. Hindi ako humihiling na kalimutan mo ang maang nakaraan. Ang hinihiling ko ay isang pagkakataong bumuo ng bagong kinabukasan. Hindi siya humihiling na bumalik bilang isang kasambahay. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing iba ang kanyang hiling. Isang pamilya, isang panibagong simula. Hindi agad sumagot si Sinag. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay humahalik sa kanyang mukha. Hinayaan niyang damhin ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pangungulila, at ang maliit na pag-asang pilit sumisibol sa kanyang puso. Dahan-dahang iniabot ni Kael ang kanyang kamay. Ang palad ay nakabukas. Hindi ito isang utos, isa itong paanyaya, isang alok ng kapayapaan. Sinag! Bulong niya. Tumingin si Sinag sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Nakita niya ang lahat doon, ang pagsisisi, ang katapatan, ang pangako. At pagkatapos ng isang sandali na tila walang hanggan, dahan-dahan, napakabagal, itinaas ni Sinag ang kanyang kamay. At ipinatong niya ito sa palad ni Kael. Walang salitang namutawi. Tanging ang init ng kanilang mga kamay na magkahawak ang naging saksi. Magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa kanluran. Ang gabi ay darating, ngunit alam nilang dalawa na pagkatapos nito, isang bagong umaga ang sasalubong, isang bukang liwayway na sisikat, hindi lang sa probinsya ng Pag-asa, kundi maging sa madilim na pasilyo ng Hacienda del Solimlim. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kael Alpaz at Sinag de Luna. Maraming salamat po, mga minamahal naming taga-subaybay, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang hikbi ng kambal hanggang sa huling sinag ng Pag-asa, naramdaman po namin ang inyong presensya at suporta. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, isa lang po ang nasa isip ko, ang puso ng tao, kung paano ito nasusugatan, kung paano ito nagiging bulag sa galit, at higit sa lahat, kung paano ito natututong maghilom at magpatawad. Ang pagsulat sa kwento ni Kael at Sinag ay isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang Hacienda del Solimimlim, isang lugar sa ating buhay na nababalot ng dilim ng nakaraan. Ngunit sana, sa kwentong ito, nakita rin po natin na laging mayroong sinag na darating. Isang liwanag ng pag-asa na maaaring magmula sa isang hindi inaasahang tao o pagkakataon. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa pagkakamali, kundi nasa tapang na harapin ito, aminin at subukang itama. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ang tanging susi na makakapagpalaya sa atin mula sa bigat ng kahapon. Nais po naming marinig ang inyong tinig. Ano po ang aral na pinulot ninyo mula sa kwentong ito? Mayroon ba kayong sariling kwento ng pagbangon at pag-asa? Mangyaring ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon para sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway baunin ninyo ang liwanag ng pag-asa saan man kayo magpunta.